Pagod, magtagal, gumawa. Basahin natin ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Pagkus, magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Sabi ng Diyos, yung magnanakaw, huwag nang magnakaw pa. Bagkus, magpagal. Yung nagnanakaw, magpagal. Igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Kaya, kalooban ng Diyos na tayo magpagal, mapagod, mag-labor, dahil pakinabang natin yun. Sabi nga kay Adan sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng iyong tinapay. Bakit sa pawis ng mukha? Ibig sabihin kasi ang tao, ang maraming lugar pinapawisan Minsan, mas madalas pawisan yung kilikili, yung singit, yung iba-ibang parte ng katawan. Pero pagka pinawisan na yung mukha mo, ibig sabihin talagang nagle-labor ka na nun. Mahirap na trabaho ang ginagawa mo pagka pinapawisan na yung noo mo, yung mukha mo. So ang kalooban ng Diyos sa atin, yung tayo ay ma-exercise, mapagod, para tayo manatiling malusog. Habang napapagod kasi, habang ginagamit natin ang ating muscles, lalong nagiging malusog yung ating katawan, yung ating buto, yung ating sistema sirkular, yung ating circulation, yung ating isip, nagiging a healthy mind needs a healthy body. And a healthy body is a body that is in mobility, in constant exercise, etc. So, kalooban ng Diyos yun. Tayo mapagod. Pero yung kahirapan na sinasabi mo, mahirap ba ang domestic helper, kapatid? Basta't ikaw ay kumikita ng pera, nawawala naman yung hirap na yun Lalo na kung nagagamit sa mabuti yung kinikita mo, para sa pamilya. Kaya lang, hindi ko gusto yung nangyayari sa Pilipino dahil aalis ng Pilipinas, pupunta na ibang bansa, tapos pagka nakakita ng ibang babae ron, kakalimutan yung pamilya, iwanan na yung asawa at mga anak, nagkalunyaan na sila, nagbabaihan na sila ron. Yun ang masama lang. Pero yung nahirapan ka dahil pumasok ka ng trabaho, ako napakarai ko ng hirap na sinuong sa buhay, kapatid. Maipakikita ko lang sa iyo yung aking kamay. Yung aking kamay ang saksi na ako maraming kahirapang dinaanan sa buhay. Nung ako'y nag-uumpisang mangaral ng Ebanghelyo, wala naman kasi akong pera, wala naman akong sweldo. Hindi naman ako nangaral na nagministro dahil sa pera. Naghahanap buhay ako, kasabay ng pangangaral, naghahanap buhay ako. Nagtitinda-tinda kami ng mga kung ano-ano kakanin. Kaya kami nakaraos ng pangangaral doon sa Guagua sa awa ng Panginoon. Nagtitinda-tinda kami. Alas 4 pa lang ng madaling araw, namimili na kami sa palengke. Tapos naghahanda na kami ng aming titinda para alas 8 meron na kaming merienda. Naglagay din ako ng restaurant. Marami akong hirap na dinaanan. At ang sabi naman ng pangako ng Diyos doon sa aklat ng Panaghoy, ganito ang ating mababasa sa Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 27. Mabuti nga sa tao na magpasa ng pamatok sa kaniyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik sapagkat kaniyang iniatang sa kanya. Sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Mabuti sa tao, sabi ng salita ng Diyos, na magpasa ng pamatok, mahirapan, mabigatan, samantalang siya sa kanyang kabataan. Sabi, sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. So pagka nahihirapan ka sa kabataan mo, pagka tumanda ka na magkakapag-asa ka. Yung pagkabata ka, wala ka namang naranasang kahirapan. Sabi nga ni Balagtas, ano sabi niya? Ang sabi po niya, ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat, masaklap na bunga ng maling paglingap habag ng magulang sa irog na anak. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at ngunit sa hatol ay salat. Parang Sis Luz?
Para ng halamang lumaki sa tubig, dahon nalalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang puso sa tuway maniig. Kaya, pagka napapagod ka, nakikinabang ang katawan mo, kapatid. Huwag ka mag-alala, yung hirap na yan, matatapos din yan. Pag namatay tayo, tapos na yung hirap eh. Maganda, bago tayo mamatay, nakasunod tayo sa Diyos. Dahil meron siyang pangako na isang buhay na wala ng hirap, wala ng etc. 21 ng Apokalipsis, versikulo 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang na. Aalisin na ng Diyos yan pag naging dapat tayo sa Diyos. Mawawala na yung mga hirap na yung naranasan natin dito. Kaya tiis lang, kapatid. Yung anxiety disorder, kapatid, kakulangan lang ng pagtitiwala sa Diyos yan. Ako, paniwala ko, Christians should not have that kind of sickness or disease. Kasi ang disease, hindi naman talaga, kung uunawain mo yung salitang disease, dalawang salita yan eh. This is yan eh. This is some discomfort that you feel in your body or in your mind or in the entire being of a man. Kasi if you are at ease, you do not have this ease. If you are at ease. Ibig sabihin, relax ka, wala kang... Sa Kristiyano, dapat walang anxiety eh. Walang dapat anxiety disorder. That is one of the diseases that a Christian must not have. Bakit? Pakinggan mo sa isang talata ng Pilipos 4:6. Huwag kayo mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at kain na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ngayon, have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Dapat wala tayong anxiety kung may tiwala ka sa Diyos. Yung anxiety nang gagaling sa isang presumptuous mind ng tao. Ang nagdudulot ng anxiety, yung presumptuousness minus trust in the Creator. Pinipresyo mo na agad, may masamang darating, tapos wala ka namang trust, wala kang tiwala sa manlalalang. O sabihin na natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung may tiwala ka sa Diyos na pinaglilingkuran, hindi ka mababalisa sa anumang bagay. Basahin natin ang unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Ilagak nyo sa Kanya ang inyong kabalisahan, lahat. Kung ano man nakakabalisa sa'yo, pera, buhay, sakit, nararamdaman sa katawan. Marami kasi tayong kalaban eh, kapatid. Lalo na pagka-Kristiyano ka, ang kalaban mo hindi lang tao, may mga espiritu pa. Pwedeng yung espiritu, kurutin yung paa mo at sumakit. Pwedeng pasakitin, halimbawa, tuksuin ka, magkaroon ng artificial na, yung halimbawa yung espiritu dinidiktahan ka sa isip mo ng ganito. Magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na psychological feeling na
Para bang may sakit ka, wala ka naman sakit. Ang mangyayari sa'yo, magkakasakit ka na nga. Yun ang nasa Biblia. Ang takot ng masama ay darating sa kanya. Kung ano yung kinakatakutan mo, pag masama ka, darating sa iyo yun. Sabi ng Diyos. Basahin mo nga yung talata na yun, Sis Luz. Gis 24. Ang takot ng masama ay darating sa kanya, at ang nasa ng matuwid ay ipagkakaloob. Kita mo, yung takot mo, pag masama ka, dadating sa iyo yun. Natatakot ka kasi pinatakot ka ng demonyo na pakiramdam mo, meron kang ganon, meron kang ganire. Hindi naman reality. Ang masasamang espiritu, kalaban natin yan para alisin yung tiwala natin sa Diyos. Pero kung meron kang pagtitiwala sa Diyos, na siya ang bahala sa iyo, na mamatay ka man yun ang the best. Kasi alam naman ng Diyos kung kailan kanya kukunin, kung kailan niya hindi pa kukunin kung may tiwala ka sa Diyos, sabi ni Pedro, ilagak mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasait niya. Yun ang nasa Biblia. Ako yun nga ang lagi kong iniisip pag nakakaramdam ako ng masakit yung masakit yung siko, masakit yung tuhod, masakit yung likod, pangalay na, pagka matagal na ako nakaupo. Kagaya halimbawa pag nag-e-exposition kami, 4 na oras at kalahati, nakaupo ako. Buti pa nga yun pag nag-e-exposition ako ng live Kasi nakatayo ako, nakakalakad-lakad ako, hindi masyado sumasakit yung aking balakang. Pero pagka nakaupo ako, nag-e-exposition ako sa studio, inabot ng 4 na oras, ngalay na yung aking likod, ngalay na yung aking balakang, hirap na ang pakiramdam ko. Sa mga ganong pagkakataon, na parang yung aking katawan gustong bumigay, nasasabi ko, may awa ang Diyos. Nalalaman ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Kaya yung anxiety disorder, kapatid, kakulangan lang ng pagtitiwala sa Diyos yan. Mag-maintenance naman ang mag-maintenance, yung nervous breakdown, anxiety disorder, etc. Ayan, kakulangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos yan. Ngayon, ang maaari mong magawa dyan, kapatid, mag-cleansing diet ka. Maaaring brought about yan by toxicity in the body. Siguro, magpatingin ka ng dugo, malaan yung ng dugo mo, pagkatapos makita yung kondisyon ng dugo mo, mag-cleansing diet ka. Cleansing, mga juice, fresh juice ng vegetables and fruits. Mag-juice ka sa umaga ng lemon juice, tapos susundan mo yun ng apple carrot juice, tapos susundan mo yun ng pipino at saka celery juice, tapos susundan mo yun ng halina, ng hapon ng pakwan juice, tapos orange juice, pineapple juice, puro fresh. Tapos singkamas juice, tapos yung mga gulay na pwedeng i-juice. Minsan, ginujuice din namin yung repolyo. Maganda kasi sa aming mga ulcer, sa aming mga hyperacidity, sa aming mga influx. Maganda yung cabbage juice, repolyo juice na may kasamang konting apple juice para hindi masama ang lasa. Sama kasi ng lasa ng repolyo pag ulan. Yun. Mag-juice ka, kapatid, at nagdagan mo ang tiwala at panalangin sa Diyos. Kasi ang anxiety, it's a kind of mental disorder. Parang yan, feeling of insecurity, parang wala kang maaaring makatulong sa'yo, parang you are alone, ganun yan. Nangyayari sa mga isa. Yung tao, kung minsan, hindi naman siya ang gumagawa. Ang gumagawa, ang mga demonyo, Satanas, yung mga demonyo, masasamang espiritu, na kung minsan umi-impluwensya sa tao.
Pagka doon ka napuot sa gawang masama, ang kinapupuotan mo ron yung diablo at saka yung mga demonyo.